Naging dalawa kaming asawa ng mister ko. At mas matapang pa ang pangalawa, hanggang sa part 2. Nagulat talaga ako Ate Vine, dahil pangalan ng asawa ko at Apple Ido ang gamit ng bata. Pero ang iniisip ko ay baka malapit na kamag-anak ng asawa ko, or nagkataon lang, pagkatapos nilang ma-check up, bumalik sila sa upuan. Kaya tinanong ko yung babae, sabi ko, ang ganda naman ng pangalan ng anak mo, sabi niya, oo, pangalan yan ng asawa ko, kaya junior siya, sagot ko, kaya nga, kasi yung Apple Ido ng anak mo, ay kaparehas ng asawa ko, hindi kaya magkamag-anak ang mga asawa natin. Sagot niya, really, wow, hindi ko pa nga nakikilala ang ibang side ng asawa ko dahil sa ibang bansa kami nakatira, pero sabi ng asawa ko, may kapatid siya dito. Nako, baka nga magkamag-anak ang mga asawa natin. Then sabi ko pa kauuwi lang din ng asawa ko, galing ibang bansa, 1 buwan lang siya dito, hay nako, bigay mo sa akin ang cellphone number mo, at invite ko kayo ng anak mo sa bahay, ibinigay naman niya sa akin ang CP number niya, at sabay tawag na sa amin ng doktor, paglabas namin, wala na sila, siguro nauna na, kami naman waiting pa para sa gamot ng anak ko. Pag-uwi namin wala ang asawa ko, balak ko sanang ikwento ang nalaman ko. Makalipas pa ang 1 linggo ay tumawag ako sa girl, ang name niya ay Susan, ay invite ko siya ng dinner, dahil sinabi ko na malapit nang umalis uli ang asawa ko, nag-oo naman si Susan, ibinigay ko ang address namin. Mag 6:30 PM ng gabi ay dumating na sila ng anak niya, at may dala pa silang cake. Tinulungan pa niya ako sa kitchen mag-prepare ng handa. Nang maayos na ang mesa, tamang-tama, dumating na ang asawa ko, kasama niya ang 2 pa niyang pinsan. Nang makalapit ang asawa ko sa amin, nakita na niya si Susan, at doon palang natigilan na siya, natulala, at hindi alam ang gagawin. Sabi ko pa, mahal, andyan ka na pala, may bisita tayo, maya-maya pa nakita ng bata ang asawa ko at tinawag niya itong daddy. Nagulat ako, natigilan ako, sabi ni Susan, asawa ko yang tinatawag mong asawa. Pero sabi ko, asawa ko siya at may 2 anak kami, kasal kami, sabi rin niya, kasal kami sa ibang bansa, nagmamahalan kami, pati mga anak ko naiyak na lang, at nagtatanong sa papa nila kung totoo ba na asawa niya si Susan. Matapang si Susan, sinabi niya na kanya lang ang asawa niya, at hindi niya ibibigay sa amin, umalis siya at niyaya niya ang asawa ko, kung sigawan niya ang asawa ko parang pag-aari niya talaga, sinabi ko sa asawa ko, pag umalis ka sa bahay na ito, huwag ka nang babalik, pero umalis pa rin siya kasama ni Susan. 2 days before bago siya bumalik sa ibang bansa. Bumalik siya sa bahay, kinausap niya ako, kaharap ang mga anak namin. Noong mga unang taon na paglalagi niya doon, sobrang hirap daw ng pinagdaanan niya, dahil wala siyang matinong trabaho. Nakilala daw niya si Susan, at meron sariling negosyo, pumasok siya doon, at nabigyan siya ng maayos na pasahod, at nakakapag-part-time pa siya sa iba, lahat yun nagawa niya para sa amin, lalo na nung time na nagpapagamot ang bunso namin. Sa hindi inaasahan, sa isang salo-salo, ay may inuman. Nagisingle na lang siya, katabi na niya si Susan, at sabi niya panagutan ko daw siya. Magpakasal kami, para mabilis ang pagiging citizen ko, kaya iyon ang ginawa ko, kaya lang biniyayaan kami ng 1 anak, kaya hindi ko rin maiwan dahil sa anak namin, pero sabi niya, ako lang daw ang mahal niya, hindi si Susan, nagbabayad lang daw siya ng utang na loob, hintayin ko daw siya, namin ng mga anak niya, aayusin daw niya ang maling nagawa niya, basta magpapadala siya monthly para sa amin, masakit Ate Vine. Pero sa kanya lang kami umaasa, hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito makakayanan, basta sa tuwing nagpapadala siya, iniipon ko bawat sentimo, para kung sakaling kalimutan na niya kami ng mga anak niya, nakahanda ako, may madudukot ako pagdating ng panahon.